Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Buendia. Unahin natin yun sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens. Yan yung southbound lane ng EDSA Buendia. Yan yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati at papunta ng Pasay. Mabagal ngayon ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA Buendia. Samantala, hindi natin halos makita yung sa kabilang linya, yan yung northbound lane ng EDSA Buendia. Pero sa nakikita natin, yung kapraso na nasusulyo pa natin doon, medyo mabagal na rin ang daloy ng trapiko, yung mga sasakyan na galing Makati at papasok ng Mandaluyong. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may Espanya Corner Lacson. Sa mga hindi familiar, ito yung sa tapat ng University of Santo Tomas. At nakikita nga natin sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens, medyo may pagbigat na rin ng daloy ng traffic. Bukod kasi sa may traffic light dyan ay labasan na ng mga estudyante mula sa eskwelahan. So yung mga westbound lane ng mga sakyan ay mabigat ang daloy ng trapiko. Pero yung mga galing ng Welcome at papunta ng Quiapo ay wala naman maging problema ang mga motorista. Maluwag naman ang daloy ngayon ng eastbound lane. August 7, 2025, Huwebes. Lumabas na ang desisyon ng Senado kahapon kung saan napagpasyahan na isantabi ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Himayin natin mamaya ang ibig sabihin ng naging desisyon na ito. Kaya tutok lang mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte nauwi rin sa pag-archive pagkatapos ng mahigit 6 na oras na debate sa Senado. Pero ilang senador umalma. GSIS dumipensa sa kwinikwestong 1 billion peso investment sa online gambling platform. DigiPlus iginiit na lehitimo ang pagbili ng ahensya ng shares. Gunrunner na nagbebenta ng mga smuggled na armas nasa kote. Marjorie Barreto, Iflinex, ang bonggang regalo ng anak na si Julia. At Senator Erwin Tulfo, sasabak sa usapang No Filter. Nasa kote ang isang lalaking nagbebenta umano ng iligal na dekalibreng armas sa Batangas. Ang mga baril hinihinalaang smuggled pa. Yan ang umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Takbo. Huli sa akto, walang kawala. Naaresto ang lalaking yan sa isang gasolinahan sa Santo Tomas, Batangas. Gunrunner ang sospek. Nagbebenta umano ng mga matataas na kalibre ng rifle. So ito yung mga kontrabando na nakuha ng tropa. Nakabalot pa sa garbage bag ang mga baril, magazine at kahong-kahong bala. Ang matindi pa, yung baril na nakita ay hindi gawang Pilipinas. Mukhang dito lang ina-assemble. Hinala ng pulisya, may malaking grupo sa likod nito at posibleng umabot pa sa mga karatig probinsya. Nakakulong na ang sospek pero may isa pa raw siyang kasabwat na pinaghahanap pa. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Nanunog ng abandonadong bahay ang isang palaboy na inatake ng selos sa kanyang kinakasama sa Basak, San Nicolas sa Cebu City. Ayon sa mga otoridad, 3 taon nang abandonado ang bahay kaya pabalik-balik na nakikitulog ang mag-live-in partner na palaboy. Hanggang sa kahapon, nag-away ang dalawa nang malaman ng lalaki na may iba pang karelasyon ang kanyang kinakasama. Sa galit, sinilaban niya ang hinihigaan nilang foam sa naturang bahay. Dito na nagsimula ang sunog. Naapula rin agad ng mga bumbero ang apoy. Habang ang mga palaboy agad namang sumibat. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang dalawa.
Nakapagtala ng 132% congestion rate ang Eastern Visayas sa mga kulungan sa rehiyon. Kaya naman nakatutok ang Bureau of Jail Management and Penology para mapaluwag ang mga pasilidad. Yan ang umaarangkada ang balita ni FMR News Tacloban correspondent Jay Barion. Kulang ng mga piitan at umaapaw ng mga persons deprived of liberty. Ito ang malaking hamon ngayon ng Bureau of Jail Management and Penology Eastern Visayas. Sa tala ng ahensya, umabot na sa 132% ang congestion rate ng mga kulungan sa rehiyon. Dahil sa matagal na problema na ito, mabilis na magkahawaan ng sakit ang mga inmate. Kaya naman para matugunan ito, pinaigting ngayon ng BJMP ang kanilang paralegal activities kung saan ang mga PDL na may matagal ng mga kaso na hindi pa nalilitis tutulungan ng legal officers para mailapit sa mga korte. So as of now, gone were the days nga may dagita mga overstaying aton mga presuhan. No? Permito na atindiran, natataganin atensyon na aton mga paralegal officers. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa ilang kongresista upang makahingi ng pondo sa pagpapatayo ng karagdagang pasilidad bilang tugon sa problema nila sa kakulangan sa jail facilities. Inindinhi upon na inindinhin pag-build new Tacloban City Jail, male and female dorm nga nagkakahalagahin 150 million. Located somewhere in Kawayan, Barangay 101, Tacloban. No? Bukod dito, may 52 million pesos pa na pondo para sa transport service vehicles ang nakalaan at 50 million pesos para sa livelihood programs para sa mga jail facilities. Kahit papano, pinaagi ni nga livelihood program, despite incarceration ito naton mga PDL, nakakahatagirahin mga income para nga dihan ira mga pamilya nga adiha gawas. No? Ang lahat ng ito ay ilan lang sa mga reintegration programs na ipinapatupad ng bagong administrasyon ni Sonon para makapamuhay pa rin ng may dignidad ang mga PDL kahit nasa piitan. Jay Barion, umaarangkada sa pagbabalita. Nauwi sa pagkaka-archive o pagsasantabi ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Umanay naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa minorya, mga nanonood sa plenaryo ng Senado at mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Inabot ng mahigit 6.5 oras ang naging debate at pagpapasya ng Senado para isantabi o i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano, baligtad ang ibig sabihin ng motion to table o ipagpaliban ng botohan nila sa impeachment ni Duterte kumpara sa motion to archive. Nauna nang pumayag si Senador Marcoleta na nag-privilege speech at nagmosyon na i-dismiss na ang impeachment na imbis na gawin ito ay isantabi na lang. Pero nanindigan si Senate Minority Leader Tito Soto na hindi dapat pinatay ang impeachment lalo't nakaapila ito sa Korte Suprema. Inisa-isa ni Soto ang mga pagkakamali sa desisyon ng SC gaya ng pagsasabing natapos na o nag-adjourn na ang 19th Congress noong February 6, 2025 kaya anya sinasabing nalabag ang 1-year bar rule ng ika-4 na impeachment complaint. Binaliwala rin anya ang pangatlong paraan ng impeachment kung saan diretsyo ng maitatransmit sa Senado kung 1/3 na mga kongresista ang susuporta rito na nakasaad mismo sa konstitusyon. Dahil rin sa desisyon, tila pinawalang bisa ng Korte Suprema ang impeachment ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Chief Justice Renato Corona. They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. So lastly, the Supreme Court now has the chance
to rectify these errors in its decision. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes and to uphold the clear mandate of the 1987 Constitution. All we needed to do was wait a little. At imbis na magmadali, tingin ni Senador Panfilo Lacson, mas mainam na maghintay muna. I would rather wait, not preempt the final ruling of the High Court. It is for these reasons that I abstain, Mr. President. Sa kanyang personal vlog, sang-ayon dito si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Bakit kailangan i-archive kung pwede naman sila mag-wait ng 1 month, 2 months? Diba? Kasi pinapasagot pa yung mga partido eh. So, hindi ba rin respeto ang ibibigay mo sa Supreme Court na wala ka lang munang gagawin? Mag-decide sila, mag-rule sila, let's just wait. Habang nagbobotohan, pinalabas ang ilang mga panauhin sa gallery dahil sa umano'y pag-iingay at pag-thumbs down sa mga boto ng senador. Hindi kami naniniwala. Ang tingin namin, ang nangyari dito ay Sara Duterte is above the law. Diba? Ang linaw-linaw, hindi na ipaliwanag ang confidential funds. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Nakapagdesisyon na ang Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tama nga ba ang desisyon na ito ng Senado? Alamin natin yan mula kay dating Senator Aquilino Coco Pimentel III. Magandang hapon po, Senator Pimentel. Magandang hapon, Ninya, kay Jack, at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood sa atin. Okay, Senator Coco, una po sa lahat, para po sa inyo, anong ibig sabihin kapag ang isang kaso o impeachment case ay ini-archive? Ang archive kasi, parang parang filing cabinet na nasa basement na, ilalagay mo na dun. So, ang interesado sa archive, yung mga historians na gustong pag-aralan. Ano bang nangyari sa Senado? Pag-aralan natin, pupunta ka ngayon sa archives. Yun po yun yung epekto nun. Parang pinadala na nila sa basement yung impeachment case. Dapat muna sa akin, sa aking opinion, pero hindi na kasi ako senador ngayon, kung member ako ng Senate, nilabanan ko rin po yung motion to dismiss at saka yung motion to archive. Pero para siguro mas maintindihan ng taong bayan, ang aking sigurong motion is motion to defer action. Huwag mo nang kilusan yung impeachment kasi nga buhay pa naman yung kaso sa Supreme Court at meron na nag-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives at pinapasagot na yung mga petitioners. So para sa akin, the best course of action sana is to defer action on the motion of Senator Marcoleta. Huwag na munang kilusan yon. Kasi ang ginawa nila, motion to dismiss yun, inamend nila sa motion to archive, tapos kinilusan nila. So sana, hindi na muna kinilusan. Yung to table. Ano naman yung to table? Yung to table, ano difference po nun? Kayo, kung sabi nyo nga po, kung kayo po ay motion to defer, pero ano nang pinagkaiba nito dun sa motion, yung to table nga po, yung kay Senator Tito Soto po? Meron kasing mga, kaya nga sabi ko, gagamitan ko na lang ng salitang mas madaling maintindihan, everyday English. Kasi yung motion to lay on the table, yung main motion. At least hindi basement. Technical yan sa parliamentary practice. Tapos merong effect yan eh. Meron yatang validity yan eh. May validity. Number of days, number of session days. Kaya para mas madaling maintindihan, gagamitan ko na lang sana yan ng everyday language. Defer. Huwag mo nang aksyonan yan. Yan. Ganun ba? Ganun na lang sana. Hindi yan nag-come up kahapon. Walang to Motion defer. Oo. So ngayon natin naririnig po sa inyo yung pala yan. So parang may expiration pala yung to table ni Senator Tito Soto. Kumbaga, kung hindi siya nabalikan, let's say to table, ang pagbotohan,
ano pong mangyayari? Sabi nyo, para siyang merong number of days lang. Pag nag-lapse na yon, does it mean zero? Dead na po siya? Wala Siguro na? natakot yung iba, lalo na siguro yung talagang hasang-hasa sa parliamentary rules, yung kabisado yung mga parliamentary terms. Baka na kasi ginagamit yung motion to lay on the table or motion to table a motion, the main motion, imo-motion mo to table. Sometimes ginagamit yan para patayin yung main motion eh. Baka natakot sila ron. Pero pwede naman, lahat naman kasi ng motion pwede namang i-qualify. Pero kung ako na lang yun, gagamitan ko na lang na mas madaling maintindihan na salita, di ba? Motion to defer, action. Gano'n na lang, mas madaling maintindihan yung meaning tapos walang kargadang mga special rules or implication. Opo. Senator Ganiton, ang hindi ko rin damin maintindihan, bakit hindi ba pwedeng hintayin muna yung resulta ng MR? Kunyari ba ay hindi ba nila kumbaga mako-contempt ba sila ng Supreme Court kaya napilitan silang aksyon na nakagad? Hindi, kasi nga wala namang utos actually sa Supreme Court. Actually, wala namang utos yung Supreme Court sa Senado na i-dismiss na ninyo agad yan. Wala namang ganung utos. Sinabi lang that wala daw jurisdiction ng Senate. Ang Senado lang ang naging excited na kilusan na nila yung sentence na yon. Kaya nga, pwede naman motion to defer. Kasi ang nangyari, nag-privilege speech si Senator Marcoleta at inending na yung speech niya with a motion. Ang motion niya is to dismiss the impeachment complaint. Kaya, yun tuloy ang kinilusan ng mga senador. So, ang lumabas, wala namang direct na utos ang Supreme Court na kailangan gawin ang Senado. Doon sa decision, kahit ilang beses mo basahin yun, hindi naman niya sinabi doon na hence, the Senate must now dismiss. Wala, sinabi lang niya, the Senate failed to acquire jurisdiction kasi nga void ab initio. Meron pang motion for reconsideration. Pwede pang pag-aralan muli ng Supreme Court yung sinabi nila. Kaya nga, kung nandun ako at merong sa floor motion to dismiss, ang counter ko doon, okay na yung motion to table, pero yun na nga, masyadong technical yung term. Ang counter ko na lang doon para mas madaling maintindihan, motion to defer action on that main motion of Senator Marcoleta. So, pagpaliban muna natin yan kasi meron pang motion for reconsideration. Anong malay natin? Posible lahat eh. Posible lahat kasi lalo na ngayon na marami nang nakapag-aral doon sa 97-page decision. Mahaba-haba po kasi yun. So ngayon na naaral na ng maraming lawyers, maraming organizations, marami na ring observations na ilalabas. At I'm sure si Supreme Court babalikan niya yung decision niya. Bakit ba maraming sinasabi ang mga lawyers and professional groups dito sa ating opinion na ito? So ganyan naman ang attitude ng Supreme Court. Hindi naman yan sila dismissive eh. Hindi naman yan nila sasabihin na walang kwenta lahat ng sinasabi ninyo. Sasabihin na, ano ba sinasabi ninyo? Sige nga, tignan nga natin kung may validity ba yung sinasabi ninyo. Senator Coco, yung pong sinabi nyo kanina, yung sa archive, and now sabi nyo to defer, hindi ba para kasi sa isang ordinaryong mamamayan, parang pareho lang siya? What makes yung to archive more difficult to, paano ba yun? Unarchive? Naalisin doon sa basement. Diba? Ginamit ko yung example nga eh. Pag in-archive mo isang bagay, pumunta ka na sa basement, sa lower basement pa siguro o sa third basement at linagay mo dun sa filing cabinet, yun yung archive. Talagang binaon mo na, tinabi mo na. Samantalang yung motion to table, linagay mo lang sa lamesa na nandyan sa session hall ninyo sa tabi. Kung may lamesa sa tabi, ilagay mo dyan sa lamesa. So yun yun. So ibig sabihin, mas buhay si motion to table. Or motion to defer action. Si archive,
binaon mo na eh. Pang-historian na lang yun eh. Pero hindi Mga historian, yung Opo. sinusulat ng history of the Senate, yun ang pumupunta sa archives para tignan ano bang nangyari sa Senado, ha? Opo. Pero sabi naman ng iba, hindi, kukunin lang namin yan. Ilalabas lang namin uli. Parang ganun ba kadali? So Correct. sabi niyo po hindi. Kung ganun, sana nga defer action lang kasi pag in-archive mo na kasi parang talagang gusto mo nang ilagay sa likod mo ba? Tinalikuran mo na. Oo nga po. Parang tinalikuran mo na, nasa likod mo na siya eh. Oh. So, yun yung sinasabi ko noon pa rin yun, nung buhay pa yung impeachment kami na bakit kailangan yung mga salitang ginagamit nila to return to the House of Representatives. Ang impression na binibigay nila, wala na yan sa kamay namin. Yung bola, pinasa na namin, binalik namin yung bola. Ngayon, ganyan din naman yung archive na yan. Ang gusto nila sabihin, linagay na namin, nasa likod na namin yan. Oh, so, ganun po yung mga mental images dyan. Kaya nga, sana hindi nila in-archive. Mabuti nga, hindi nila categorically dismiss. Buti. Oo. Hindi dismiss. Oo. Sana hindi nila in-archive kasi nga may motion for reconsideration pa. Posible pa lahat. Anong malay natin? Okay. All right. Nako, maraming salamat po, former Senator Coco Pimentel. Salamat, sir. Ingat po. Salamat din po. Tuloy ang laban para sa saligang batas, para sa batas. Ito ang reaksyon ng Kamara matapos na isantabi ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng prosecution panel, pahirap ang ginawa ng kataas-taasang hukuman sa kabila ng pagsunod ng Kamara sa itinatadhana ng konstitusyon. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. With full respect to the Constitution, Sa pahayag na inilabas ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, sinabi nito na ang pag-archive sa impeachment ay paglibing na rin dito. Gayunman, hindi pa pinalang desisyon dahil may nakahain pang motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema ukol sa desisyon nito sa impeachment. Seryoso ang tingin ng Korte sa motion kaya pinasasagot nito si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Bucoy na sinunod naman ang mababang kapulungan ng proseso sa ilalim ng 1987 Constitution. Pero sa halip, naglatag pa rin ang Korte Suprema ng mga patakaran na wala naman sa kumpas ng saligang batas. Wala naman daw kasi sa dikta ng konstitusyon ang mga susog ng Korte Suprema na rekisitos na lalong nagpahirap para simula ng impeachment trial ng Vice Presidente. Para kay Bucoy, bukod sa salungat ito sa winiwika ng konstitusyon, pinapahina din ito ang lehitimong pagsisikap na mapanagot ang makapangyarihan at nagkasalang opisyal. Ang mga kondisyones aniya ng mataas na korte, gaya ng debate sa plenaryo, pamamahagi ng kopya ng reklamo sa bawat miyembro ng Kongreso at abiso sa nasasakdal ay hindi makikita sa alinmang pahina ng saligang batas. With due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in yan sa konstitusyon. Kung susundin anya ang kumpas ng Korte Suprema, mistulang tinanggalan nito ng ngipin ang isyu ng pananagutan at hinubara ng kapangyarihang tanggalin ang isang abusadong opisyal na salungat sa prinsipyo ng isang demokratikong pamahalaan. Iginiit ni Bucoy, ang layunin ng impeachment ay hindi protektahan ng makapangyarihang opisyal bagko sa ipagtanggol ang interes ng sambayanan. Ayon sa tanggapan ni Romualdez, hindi tumitindig ang Kamara laban sa Senado, kundi tinitindigan nilang Republika. Tuloy ang laban para sa saligang batas, para sa batas at para sa katotohanan na walang posisyon sa gobyerno ang hindi saklaw ng pananagutan. Ang interes ng sambayanan umano ang mas dapat mangibabaw kaysa interes ng iisa lamang. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Pinitik ng dalawang kongresista ang binitiwang salita ni Senator Amy Marcos laban kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tila kinantsawan kasi ng senadora si Romualdez sa pagpabor niya na ma-archive ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, mariin nilang kinokondena ang paggamit ng ad hominem at idiniin na ginagalang nila
ang Senado bilang isang institusyon. Dagdag pa niya, hindi si Romualdez ang issue, kundi accountability. Hindi naman naiwasang ikumpara ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong ang naging komento ng senadora sa kung paano piniling manahimik ng ilang kongresista sa kabila ng ibinatong issue noon sa House Speaker. Tinatanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. So, ito po, hindi po ito mariresolba sa pamamagitan po ng pag-atake sa aming House Speaker. I would just like to borrow her own words, no? To Dedma, to make patol is human. To Dedma is divine. So, Dedma na lang kami. Sa aming pagbabalik, negosyanteng si Atong ang handa raw imbestigahan ng BIR sakaling hilingin ng DOJ. Bukod sa buwis, sisilipin din ang mga negosyong may kinalaman sa online gambling. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagsampa ng 23 kaso ng tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa ilang korporasyon at individual dahil sa kabuuang 1.41 billion pesos na kakulangan sa buwis. Mga content creators na di nagbabayad ng buwis, tinutugis na rin. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Patuloy ang pagtugis ng Bureau of Internal Revenue or BIR sa mga mandarayang korporasyon at tauhan nito na hindi nagbabayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Aabot sa 1.41 billion pesos tax evasion case ang isinampa ng BIR ngayong araw sa 23 corporations, 56 corporate officers at 17 certified public accountants or CPA. Ayon kay BIR Commissioner Romeo D. Lumagi Jr., 40% ng bahagi ng tinatawag na tax gap o ang halagang nawawala sa pamahalaan bunsod ng mga illegal na gawain na ito. Malaki ang nawawalang revenue sa ating gobyerno sa mga nandaraya ng buwis sa pamamagitan ng paggamit ng mga ghost receipts. Ang hinahabol natin, not just yung mga sellers o yung mga sindikatong gumagawa ng mga resibo na ito, kundi yung mga yung mga buyers dahil sila ultimately ang gumagamit nito. Ibinunyag din niya na matagal nang ginagamit ng mga tax evaders, mapamalaki man o maliit na korporasyon, ang mga peking resibong ito. Nakaramihan ay mula pa noong 2010. Ilan sa mga kaso ay nasa DOJ na para sa criminal prosecution. Samantala, wala namang taka sa mga content creators na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Nagugulat sila kasi minsan sasabihin nila wala silang kinikita. Pero sa totoo lang, nakukuha namin yung mga information na yan. At kung nakukuha namin lahat yan through third-party information, nalalaman namin kung magkano ang kinikita nila. Suportado rin ni Commissioner Lumagi ang panukala na gawing mas mabigat ang parusa sa tax evasion. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Inihayag ng Bureau of Internal Revenue na nakahanda silang magsagawa ng malalimang imbestigasyon sa businessman na si Atong ang partikular na kanyang iimbestigahan ay ang pag-iwas sa buwis. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kabilang iyan sa aalamin ang tamang pagbabayad ng buwis at ang mga negosyong sangkot sa online gambling. Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan mula sa Department of Justice na imbestigahan si Ang. Ngunit tiniyak ng BIR na handa silang aksyonan ng anumang impormasyong makakalap tungkol sa posibleng paglabag. Ipinagtanggol ng GSIS ang 1 bilyong pisong investment nito sa DigiPlus Interactive Corporation. Kasunod ito ng pag-question ni Senator Risa Hontiveros sa pamumuhunan ng GSIS sa online gambling gamit ang pera ng mga kawani ng pamahalaan. May report si Kat Kahukom.
This investment has already incurred an estimated paper loss of 19.1 million pesos for GSIS. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na dapat magpaliwanag ang GSIS kung bakit ininvest nito ang pera ng mga empleyado ng gobyerno sa online gambling platform na DigiPlus. Pinasok umano ito ng GSIS noong nasa 65.30 pa ang halaga ng bawat share nito, pero ngayon ay nasa 13.68 pesos na lang ito at lugi. Ipinunto ni Hontiveros ang tila pattern ng pabaya at kahina-hinalang investment decisions sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan ng GSIS. Habang seryosong itinutulak ng Senado ang mga panukalang batas ukol sa e-gambling, mukhang may isa pang klase ng pagwawaldas ng pera na dapat nating bantayan. Yung pondong inaasahan ng mga pampublikong manggagawa na magbunga sa takdang panahon matapos itabi at hulugan ay mistulang isinusugal at ipinapatalo ng mga opisyal ng GSIS. Dumipensa naman ang GSIS at sinabing matatag, ligtas at actuarially sound pa rin ang pondo. Dagdag pa ng GSIS, handa rin silang buksan ang lahat ng dokumento at datos sa mga regulatory body at bukas sila sa anumang investigasyon. Sagot naman ng DigiPlus, lehitimo at transparent ang pagbili ng GSIS ng shares nila. Sinunod umano ng GSIS ang lahat ng umiiral na panuntunan sa market trades. Eksklusibong isinagawa ang transaksyon sa pagitan ng GSIS at ng nagbentang shareholder. Bilang publicly listed company, walang kontrol ang DigiPlus sa mga transaksyong nagaganap sa secondary market kaugnay ng mga shares nito. Hindi umano sangkot ang kumpanya sa naturang transaksyon at walang kaalaman sa mga detalye ng kasunduan. Kat Kahukom umaarangkada sa pagbabalita. Pagkatapos ng mainit na debate sa Senado kaugnay sa issue ng impeachment, kay Vice President Sara Duterte ay balik trabaho na ang Senado. Isa sa mga posibleng tatalakayin rin ay ang mainit na issue kaugnay sa online gambling. At sa una-unahang pagkakataon, yan special kasi tayo ay nag-guest sa studio ang ating dating kasamahan dito. Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Magandang hapon po sa inyo, Senator Tulfo. Ay, magandang hapon ninyo, Jack. Magandang hapon. Thank you for inviting me. Welcome back, Senator. Opo, thank you. Talagang sobrang Gumanda ganda na, no? Gumanda na yung ilaw natin. Yes, di ba? Nag-upgrade na. Pinagdagan namin. Oo nga, napakadaming ilaw na. Na-miss namin kayo, sir. Ganun ba? Pero, Senator, no, sabi niya, ito daw yung unang live guesting ni Senator sa TV as a Senator. True. And thank you na napagbigyan mo, well, OG sa Arangkada Balita si Senator. Kaya, Yes. Okay. Well, unahin na po natin itong mainit na issue ng online gambling. At kailan na po ang inyong inaasahang pagdinig ng kaugnay ng issue na yan, especially after the report you heard earlier Sa yung sa GSIS. GSIS? Sa Thursday next week, sasalang ang Committee on Games and Amusement at imbitado natin dyan ang PAGCOR, ang Department of Finance, I think kasama dyan ang NBI, PNP, and then yung mga other stakeholders. I think kasama dyan yung mga e-wallet, nandyan din yung mga internet service providers. Kasi lumalala yung problema. It's a crisis na eh. So talagang kailangan gawa na ng paraan ng pamahalaan how do we end or solve this problem. And kung kayo po ang masusunod, total ban or i-regulate lang? Yun ang sinabi ko. I mean, total ban na natin ang online gambling. Total, meron pa naman tayong online na casino. I mean, not online, but rather inland casino, di ba? Yes. Land-based. Land-based. So, nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin naman yung mga loto. Nabuhay naman tayo dati, di ba, na wala pa itong mga online gambling. Na sumikat na itong online gambling during the pandemic kasi mga tao na sa bahay. Kaya nga. Ngayon, hindi na nawala. Ang problema natin, parang we were not ready. Walang regulation. Kaya walang habas ng pagsusugal ng mga tao, walang control kung magkano itataya. Bahala na yung buong sweldo, itataya,
kung ano-ano ipupusta. Mga bata, nakakasugal na rin. At yun nga, sinisimot ka hanggang sa huling sentimo dahil nga nakakabit sa e-wallet. Of course, yun na nga yung sinasabi natin. Kaya nga, magpapaliwanagin natin ang mga e-wallets na ito na anong mga parameters ang ginagawa ninyo? Regulation. Okay. Sige, tignan natin. Pag-aralan natin kung i-regulate lang natin. Pero nakahanda ba kayo PAGCOR? Meron ba kayong ilalatag na regulasyon? Okay, e-wallet meron ba? Kasi sinasabi ng gobyerno, nako, Senado, 60 billion a year mawawala sa atin. Sayang. Yun nga daw. O granting, 60 billion. Pero parang you have to weigh, di ba? Ito yung kita mo, pero ito naman social ills, di ba? Yung problema na mga tao nagiging addict sa sugal. Paano na lamang yun, di ba? Anong importante? Na billion yun sa akin. Exactly. Importante ba yung kita kaysa dun sa kinabukasan ng mga tao, ng mga kabataan, ng mga magulang na nalulung sa sugal? Kaya nga, pero ito, Senator, yung sa GSIS na yung nag-invest, what's your take on that? Imbitado din po namin ang GSIS kasi tatanungin namin, ano naman ang nag-udyok sa inyo? Tama naman si Senadora Risa Ontiveros. Bakit nyo ininvest yung pera ng mga retirees? Okay? Pera nyo ba yan? Ha? At saka hindi na pwedeng sinasabi na pwede namin i-invest. Hindi po. Binasa ko po yung inyong regulasyon. Meron po kayong mga rules. Hindi nyo pwede lang mga bonds, stocks, yung mga sigurado. Pero wala pong binabanggit doon na i-invest ninyo sa sugal. So, nakalagay din po doon na do not invest it yun sa mga chance. Game of ang sugal, game of chance. Di parang isinugal na rin nila yung Pera na yun. Exactly. Mga GSIS. Alam mo ba, mabuti sana kung kumikita. In-invest nila yung stock ay nasa 65 pesos per share. Ngayon, alam mo ka magkano? 25 pesos na lang. Di talo pa. Nag-stock sila nung sa 65. Ngayon, nasa 25. Di talo, parang nasa 200. Yung worth ng 2 billion nila, parang 200 million na lang. So, sino po ang mananagot dyan? Abay, managot sila lahat. Yung mga loko-loko doon na invest, di pinag-aralan. Tapos, pagtatanggol na. Tatawa nga ako kanina, binabalita ninyo. Kung nandun ako sa interview, pagalitan ko pa yun. Sabihin ko, salita ka ng salita, hindi mo iniisip, pera ng tao yan, pera ng mga government employees, ng mga retirees, paglalaruan ninyo. Tsaka yun nga very yung pag-gambling ang pinag-uusapan. Biruin mo, gusto mo ba yun? I-invest mo yung pera sa isang ganyan? Hindi nga in-invest sinugal nila at natalo, di ba? Okay. Ngayon na maiba naman po tayo dun sa 4Ps, Senator Tulfo, isa to sa mga gusto nyo nga parang baguhin na isang bagsak na lang imbis na monthly ba ito? No. Ngayon kasi monthly. Di ba? Yung mga daldal dyan, magbasa kayo na mabuti, makinig kayo na mabuti, panoorin yung mga balita rito dito sa istasyon na ito. Kasi wala akong sinabing itigil. Sinabi ko palitan. Okay. Ibig sabihin, alisin kita dito sa 4Ps, pero bibigyan kita ng puhunan. Kasi alam naman namin na you will not survive, di ba? Lalo na kung ang 4Ps naman po ay para sa mga anak, hindi para sa magulang, hindi para sa tatay, nanay, kundi sa mga anak. Kaya ang 4Ps kasi is parang incentive. Yes. You send your kids to school. Kung ikaw ay buntis, magpa-check up ka. Kita mo naman. Ang gagawin natin, baguhilan natin. Ibigay namin ng isang bagsakan kasi parang 2,500 to 3,000 a month ang binibigay ng bawat bawat beneficiary. Di, sabihin natin na lang, granting, sabihin na lang natin na 5,000 na lang tinatanggap niya. So, times 12 months, 60,000, di ba? So, ibigay mo na yan, i-advance mo na sa kanya para magnegosyo siya. Pero before mo ibigay yung pera, make sure na may alam siya paano magpaandar ng negosyo. Oo, hindi kung san-san lang gagastusin. Hindi. Tsaka may mga mag-check sa kanya, DSWD, other agencies na maaring tumulong. Di ba? Paano na yung part na pagpapadala sa school, pagpapacheck up ng mga buntis? I mean, kung inenegosyo nila? O iba pa ba yun? Libre na ngayon, di ba, sa mga health centers, di ba, sa mga government hospitals. Di pag ninegosyo nila, yung kita, di ba, Ninya, may kita kayong daily income mo, yun ang gagamitin mo. At saka besides, hindi naman na trabaho ng gobyerno po na, hoy, magpa-check up ka kasi buntis ka. It is your responsibility as a mom, di ba? Para sa kapakanan ng anak mo. It is also your responsibility as a parent to send your children to school.
paano walang pambaon? Doon mo nga kukunin sa kinikita mo everyday base doon sa negosyo na itatayo mo. At kumbaga, mas long-term yan. Kumbaga, kaya mo nang buhayin at hindi ka aasa sa binibigay ng 4-piece. Right now, there are 3 million na naka-enroll sa 4-piece. 3 million na kababayan natin. Actually, saludo nga ako at nagpapasalamat kay Secretary Rex Gatchalian dahil napag-graduate niya yung 1.4. Dati 4.4 yan eh. Okay. Graduate ng 1.4. Ibig sabihin, umayos ng buhay. May 3 million na titira. So, ba't di natin subukan yung 1 million next year, ibigay na natin yung puhunan, which is just about 60 billion ang ibibigay mo. Usually, ang sa 4-piece naman, ang pondo niya nasa 98, nasa 100 billion. May matitira pa, di ba? Patakbuhin natin. Then year after that, 2027, subukan natin another million para mabawasan na. Ang problema po kasi, marami po, lalo sa LGU, gusto nilang may 4-piece kasi nagagamit nila pagdating ng butan. Alam niya, tuloy-tuloy itong 4-piece natin. Hindi po. Kasi we are teaching them ika nga ng katabaran. Pero bigyan natin sila ng puhunan, Jack, Ninya, para mabuhay sila, di ba? Para makatulong din sa economy. Rather than, parang namamalimos. Pero kung may negosyo sila, di nakakatulong sila. There'll be one of those driving force of our economy. Kumbaga, hindi lang tanggap na parang ayuda. Dapat kung bibigyan sa'yo, palaguin mo yan. Do something about it. Tsaka kumbaga, ikaw, kunya, bigyan 4-piece ngayon, aasa ka na lang ulit sa susunod na 4-piece na bibigay sa'yo. Kung ako yan, ayoko na nga mawala sa 4-piece, diba? Ang problema kasi dyan, Ninya, Jack, ang problema, paano naman yung mga hindi pasok sa 4-piece pero mababa ang sweldo, minimum income or below, gwardiya, katulong, driver, janitor, nagre-reklamo ba? Mababa yung sweldo niya, hindi rin magkasya. Pero wala sila sa 4-piece kasi may trabaho sila. Nakakahiya naman sila. And yet, bayad sila ng bayad ng buwis. Di ba? Pero walang in return sa kanila. So might as well, sabi ng iba, wag na lang kami magtrabaho, Sen. Dahil dahil aasa na lang sila sa ganun. 4-piece na lang talaga. Di ba? That's what they're saying. Tapos minsan nga, sama po kayo, favoritism yan. Hindi naman talaga mahirap na mahirap minsan yung iba. O kamag-anak, kaibigan. I just want to clarify, Ms. Nina, na we did not say na alisin na ang 4-piece. Papalitan lang po natin ng isang bagsakan. May mga nakausap ko dati when I was the Secretary of DSWD, pumapayag naman. Oo nga sir, gusto namin para alam namin kung ano gagawin namin, yung negosyo, paano palaguin yung pera namin. Rather than itong monthly, hindi ka makakausap 2.5 ng 2.5, di ba? Napupunta lang yung iba doon sa waiting. Pinasusugal lang. Scatter. Pinasascatter lang, di ba? Alright, doon naman po tayo sa flood control program. Sabi nyo, may ilang congressmen na contractors din. Ilan ba sa last count ninyo? Ilang percent? Hindi ko na nga, ayaw ko nang bilangin kasi sumasakit na ulo ko. Yung iba naman, in fairness, nilipat nila sa families nila. Pero hindi pa rin ganun pa rin makaka-apekto ka di ba? Kaya nga, I think si Senator Cheese filed a bill na pag ikaw ay public official, ikaw ay appointed official, dapat up to 3rd degree sanguinity, hindi pwedeng magnegosyo as contractor. Ako naman nag-file ng bill na hindi ka pwedeng magnegosyo ng mga utilities pag ikaw ay government official. Kasi kung may abuso, sino mag-iimbestiga? Imbestiga mo sarili mo. You cannot, di ba? So ito nangyari sa flood control, walang pwede mag-imbestiga dahil sila yun nandun. Sila yung iimbestigahan. Pero pabor kayo dun sa panukala ni Senator Cheese na yung bawal hanggang 3rd. Of course. Hanggang sa pinsan mo, sa second cousin, hindi ka po pwede magnegosyo. Kasi kung transfer mo lang sa anak mo, ikaw pa rin makikita-kita pa rin kayo sa bahay, pa head of the family ka, di ba? Alright. Naku, marami pa kaming gustong itanong sa inyo, Senator Erwin. Mamaya yung impeachment rin. Pag-uusapan natin yung decision. Hindi pa. Muna. Sasamantalahin namin. Hindi ka na namin papakawalan, Senator. Magpapakain ka pa, di ba, Senator? Itutuloy po natin ang usapang No Filter kasama walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo sa pagbabalik ng Arangkada Balita. 2 estudyante sa isang eskwelahan sa Nueva Ecija ang sugatan ng barilin ng kaklase sa loob ng kanilang classroom. Sa video makikita na inilalabas pa
ang mga estudyante na sugatan. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Police Chief Hurley Bruno, nangyari ito sa Santa Rosa Central School. Inaalam pa ng pulis kung paano nakapagdala ang estudyante ng baril. Ayon sa paunang ulat, selos ang dahilan ng pamamaril. At kasama pa rin po natin si Senator Erwin Tulfo. Alright, well, teka, pwede ba namin ikaw ipag-react doon sa balita na yan? Kanina lang daw yan. Kanina lang And, yan. Oo, may nagsasabi na... Public school yan, di ba? Public school. Ang problema grade sa public 10 schools or natin, mga gwardiyan. Yun- yun nga po. Iisa lang, si Manong. Si Manong, hindi pa licensed security guard. Si Manong na dating janitor, nag-double up as a gwardya. Pagkatapos niya magbantay, magja-janitor na siya. Pagkatapos magja-janitor, pupunta sa kantin, magsiserve pa doon. So, paano na lang? Wala kasing pondo ang DepEd. Not enough. Hindi mo rin masisi para mag-rent ng mga gwardya. Hindi kasi kakayanin eh. Pero dapat talaga may mga gwardya. Pero gayon pa man, hindi mo talaga maiwasan niya. Sa US, may mga gwardya na, pero nakakapagdala pa rin mga Nakalusot-lusutan bata pa rin. ng mga baril. Oo, pero ito kasi parang bibihira natin marinig, nakapagdala ng... Sa Amerika lang natin ito naririnig yung ganong klaseng shooting. Oo, at balita ko, yung Una, isa paano nga doon, nakakuha? grabe. Oo, yung paano nakakuha? Kailangan talaga, the only way to do that, parang sa mga universities, di ba, may mga I-check. monitoring, check, di ba, Yeah. may mag-i-inspection ng bag. Di ba may mga patali, may sinaksak na estudyante. Problema Kaya nga, nga eh. pag sa public school, wala namang budget para kumuha ng security guard. Oo, yun ang siguro dapat na ano. Dapat siguro silipin ng bigyan rin ng ano yan. Sa tingin nyo ba? ng DepEd. DepEd ng attention because parang ang dami ng report na ganyan eh. Although isolated case, pero di ba, parang Hindi, huwag na yung maulit. Well, yeah. Pero yung may nagsaksakan, may drugs, kung ano-anong dinadala Bullying. ng patalim sa loob. Kailangan siguro strict pagbabantay ng mga mga teachers, pati yung mga involved sa mga guidance counselor. Kailangan. Alright. Well, may isa ka pang sinusulong yung road rage, anti-road rage act, di ba? Marami pa rin tayong reports na nag-aaway sa kalsada, minsan nagkakabarilan na nga. Ano ba yung gusto mong... Well, naisulong na natin yun, Ninya Jack, yung road rage na yan. Kapag ikaw ay nahulihan, three offenses actually. Kung yung first offense mo, bumaba ka ng sasakyan, minura-mura mo lang, ay meron kang penalty at saka community service. Kaya kung baba ka, sinira mo yung salamin, pinagtatadyakan mo, ay may kulong ka na. Tapos yung third, kung nakapatay ka, talagang kukulong ka talaga ng mahaba-habang panahon. Yun yan, kasi ngayon wala tayong ganun eh. Yung the mere act na bababa ka, mumurahin ka, tapos aalis lang, baliwala. Walang ganun. Ito, dapat makasuhan ka yung ginawa mo. Number one, you will cause traffic, di ba? Number two, may psychological effect yun sa driver na minura-mura mo, pati sa pamilya niya, di ba? So, kailangan doon pala, maparusahan ka na because wala, hindi titigil itong road rage na ito hanggat wala tayong mga batas na in place. Actually, yan ang marami sa Pilipinas. Eh, no? Ang Yung daming road rage sa atin. Well, siguro dahil sa traffic na rin sa bansa natin. Pero wala pa kasi talagang, dapat kasi sila ay panagutan nila yan. They should be punished. Yung minura pa nga magsabi, boss, pasensya ka na. Yung galit na galit, mabuti, marunong ka humingi ng tawad. Kundi, sinipa ko yung sasakyan mo eh. Tsaka yung mga busina ng busina. Ganun. Di ba? Nakaka-road rage. Diba? Exactly. Alright. Ayan. Well, balikan na natin yung impeachment. Senator Erwin, kagabi, ayan, ano ang naramdaman mo? Doon sa nangyari. Bilang bagong senator din, biglang nasaba ka, sir, sa ganong Wala klase. bang nagdidiskusyon yung mga kasamahan ko? Dalawa lang yun eh. Pag bumoto ka ng yes, mababash ka nitong kabila. Pag bumoto ka ng no, mababash ka ng kabila. Di ba? Pag nagboto ka ng no, yung mga supporters ng kabila magagalit. Bumoto ka ng yes, kabila naman magagalit. So, damn if you do, damn if you don't. Pero yung ginawa nung 19 na nag-decide na yes, it's because there was already a clear instruction from the Supreme Court na it was unconstitutional. Di ba? So, para saan pa, last week lang, yung unang araw ko sa Senado, na nung pa ako na I will protect and defend the Constitution. Sabi na nga ng Korte Suprema, this is unconstitutional. So nilalabag mo yung panunumpa mo sa tungkulin, di ba? Number two,
Marami nagagalit na dinismiss na yan. No po. The wording was archive. Kung titignan nyo po sa dictionary what archive is, isasantabin nyo lang po, parang ilalagay mo sa filing cabinet, di ba? Pero pwede mong balikan, hugutin. Pag dumating yung time. Pag dumating yung time, or pag binago ng Korte Suprema ang desisyon nila, ni-reverse nila, sabihin natin, granting, nagkamali kami, sorry ito na pala, pwedeng impeachment trial. Matutuloy naman eh. The point is, actually, last week, after the SONA, napag-usapan na ito eh. Pinag-usapan namin na on this date, yesterday nga, August 6, pagdidesisyonan na namin kung i-dismiss ba o hindi itong impeachment ni VP Sara. Everybody agreed at that time, yung caucus namin. Agree tayo, sige. Okay. So, we were surprised bakit umabot na sa dismiss, archive, at saka To table. Sang may nagsabi na wala namang word tayo sa rules natin na mayroong dismiss. There's no such thing as dismiss. And there's no such thing as to table. Magdadagdag na ba tayo ngayon ng mga bagong wordings natin sa rules natin? Pero there's one word, yung archive sa rules ng Senate, di ba? And archive means sasantabi mo. At napag-usapan yun, Jack and Nina, noong July, after the SONA, the second day, 29. Everybody understood na, sige, August 6 tayo, magde-decide tayo. May nag-raise. Ako, I raised it. Senate President, paano sir pag nag-file ng motion for recon? Kasi that time, di pa nag-file ng motion for recon ng Congress. In-anticipate ko na. And the Senator Chi said, i-archive lang natin, ilabas natin ulit pag mayroon ng motion. And if that motion, kinatigan ng Supreme Court, di pwede naman natin ilabas. Kasi the impeachment wasn't actually dismissed. In-archive lang, di ba? So, pwedeng balikan. Pwede naman balik. Ewan ko, everybody was like upset last night. Lahat nagagalit because, hindi naman lahat, yung isang grupo nagagalit dahil isinantabi na raw, baliwalan, parang pagbasura. Yung nagsasabi po na archive is parang equivalent to pagbasura. I'm sorry to say, saan po sa dictionary yung the translation of archive to trash or dismiss, wala naman. Or declare dead, sabi nila. May isa pa, to defer. Di ba kanina si Senator Coco may sinasabing to defer? Pero partner, Senators, dali ani lang natin ito isang news. Nasawi ang isang turistang Pinoy sa Hong Kong matapos salpukin ng taxi sa labas ng isang hotel sa kuha ng dashcam. Tiyempong nasa may poste na naglalakad ang 35 anyos na biktima nang bumangga ang taxi. Wasak ang bahagi ng poste pati na ang sasakyan. Hindi na pinangalanan ng biktima pero ayon sa Consulate General of the Philippines sa Hong Kong, kasalukuyang nasa Kwai Chung Public Mortuary ang Pinoy. Naka-assist daw ang ahensya para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Hawak na rin ng mga pulis ang taxi driver na umano'y 80 anyos na. Powerhouse ang cast ng biopic na Quezon, headlined by, of course, Jericho Rosales. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Full cast reveal dahil malapit nang ipalabas sa mga sinihan ang biopic na Quezon na pagbibidahan ni Jericho Rosales. Kasama dyan sina Benjamin Alves, Mon Confiado, Aaron Villaflor, Chris Villanueva, Romnick Sarmenta, Karil at marami pang iba. Kabilang din sa cast ang Game of Thrones star na si Ian Glenn. Ang Quezon ang third installment ng Bayaniverse ng TVA Studios sa panulat at direksyon ni Gerald Tarog. Showing na ang Quezon come October. Hi friends! It's a wrap! Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Wow. Sa mga hindi nakakalam, no, si Senator ang OG na anchor talaga dito sa Arangkada Balita. At ang aming panghuling katanungan sa'yo, birthday mo na raw. Ayos-ayusin mo. Ayos ang segue. Ano raw ba ang birthday wish mo?
Birthday wish ko lang na sana sa halip na magkawatak-watak itong ating bayan at mabuti nga natapos na itong sa impeachment kasi patuloy na nahahati yung bayan. Then, hindi na nagagawa ng Senado, ng Kongreso, ang trabaho nila to legislate laws. Puro nila impeachment everyday. Pati kami, di ba, yun ang kagabi, inaabot ng alas 10 ng gabi. Isayang naman, dapat session pa yun para sa paggagawa ng mga batas. So, yun ang problem di ba? The problem is, okay, we have to choose. O, panagutin natin itong isang tao or we have to do laws na para sa kaganda at kabubuti ng buhay ng lahat. Ano ba talaga? So kung itong kasuhan natin itong tao na ito, then that's different, di ba? Pero sayang di ba? Di ba ito? For Senator. Ay, bago namin yung reporter, si Christian Baston. Christian. Yes. Wow, happy birthday. Advance happy birthday to our former Arangka. Ang kauna-unang anchor po ng Arangkada Balita. OG anchor. Birthday mo sa August 10. Hindi namin pinalagyan ng edad, Senator. Paano naman ako makapag-wish? Daldal kayo ng daldal. Happy 49th birthday. 49th Thank you. birthday. Mamaya ayusin ka. Ako, 40 ko. Mas mataas. Thank you guys. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Okay. Alright. Thank you. Maraming salamat Senator. Good luck sa iyo dyan sa Senado. I'm sure Good luck, marami ko yung Senator. magagawa dyan. Alright. We're We very will try, Ms. excited. Nina and Jack, na we will really work para sa mga kababayan natin. Alright. Good luck and mabuhay. Happy birthday. Happy birthday. Advance. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.